Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Yun. Magandang gabi po uli sa lahat. Okay. Magandang gabi. Andito na naman tayo. Nagbabalik pong muli kami. At sa gabing ito, araw ng linggo, ano bang date ngayon? Kaisel? 14, no? July 14, 2024. Mga 1 week bago po ang ikatlong SONA ni BBM. Ay tatalakayin po natin ngayong gabi. Ngayong gabi naman, tatalakayin natin ang kalagayan ng mga migranteng Pilipino sa ibayang dagat at ang ating mga pamilya sa Pilipinas sa panahon nitong ika-2 taon actually ni BBM. At muli po, ako po si Roger Raimundo ng tagapagsalita ng Migrante Japan. At ngayong gabi po hindi po tayo masasamahan ni kasamang chat dahil medyo busy sa kabuhayan. Kasamang chat, ingat dyan. Kasamang Saldi. At si kasamang Saldi, hindi rin makakasama ngayon. Oo. Buti na lang nandito ka. Oo. Ayoko sana eh. Wala ka lang kasama. Ganon? Magsasolo ka sana. Tayo dyan. Walang iwanan. Matitiis ba naman kita? Yan naman. Yan. Batiin muna natin ang ating mga kababayang migrante sa iba't ibang panig. Anyong sa mga taga-Korea at kumbawa po sa mga taga-Japan. Magandang gabi sa Pilipinas at naimbaga rabi maya pabiyeng ipukya kayo ngayon at yung sa Bisaya, kasi yung sabi ni hindi ko alam pasensya na po. Baka si Edsel alam niya. Mayong gabi. Maupay na gabi. Maupay. Waray kasi waray. Maupay. Pagka maupay, ibig sabihin ano ba yun? Maganda. Maayos. Kala ko pag sa Binisaya, guwapa. Guwapa gyud. Sabi nila. Ilocano napintas. Natatawa si Aling Josie, siyempre. Napintasan na. Ito mga nakaraang buwan, actually itong buwan ng Hunyo, kaya sila, gaya nga na sinabi natin, every week ay iba-ibang issue, usapin po ng ating mga iba't ibang sektor, sabihin na natin, sa lipunang Pilipino, ang ating mga tinalakay. Sinimulan po natin yan sa issue ng mga issue ng ating mga chopper, issue ng ating mga manggagawang pangkalikasan, issue ng mga magsasaka, at issue ng kababaihan, of course, dahil doon sa divorce bill at yung iba pang mga issue sa usapin ng sektor ng hanay ng kababaihan. At last week, ano ba ang topic natin last week, Kaitzel? Nakalimutan ko. Nakalimutan mo? Oo, nakalimutan ko pa. Hindi. Karapatan. Issue ng karapatan, yung ating tinalakay noong nakaraan. Oo. Last week, sinamahan tayo ni Giba. Giba, oo. At ngayong gabi mula po, doon po mga kababayan natin na nasa ating taga-subaybay natin. Kung meron po kayong komento at may tanong sa tatalakayin natin ngayon, maganda po ang tatalakayin natin ngayon. Tungkol doon nga sa kanina sinabi ni Tino. Sa ating mga kasamahang migrante, mga kapwa Pilipinong manggagawa sa ibayong dagat. Ito po ay gabi na ito. Tatalakayin natin ito. Siyempre, aware tayo dyan, pero tutulungan tayo ngayong gabi ni ka Josie Pinkihan, ang Deputy Secretary General. Pasok na kagad natin si Ka Josie na. Oo, wala nang patumpik-tumpik to. Teka lang yan po ang ating kasama ngayon. Kaya po na nabanggit ko kanina, sasamahan po tayo ngayong gabi. Makakwentuhan natin uli si Josepina
Manang Josie Pinkihan, ang kasalukuyang Deputy Secretary General ng Migrante International. Kita nyo naman, nagpa-parlor pa yan para lang sa show, para lang sa program natin. Blooming na blooming ang Manang Josie, parang blooming. ready na for Sona. Atin ka ba ng Sona, Aling Josie? Manang Josie? Ay, ready. 3 weeks ago. Yeah. Ready in what sense ba tayo, ha? Nagja-jogging para pagtakbuhan. Kailangan tumakbo. Hindi ako maiiwan sa takbuhan. Tsaka siyempre, kailangan nating malaman. Kaya nilabas. Oo. Anyway, magandang gabi sa inyo, Manang Josie, sa ating mga kasamahan dyan sa Pilipinas, sa Migrante International, sa Migrante Philippines. Magandang gabi po sa inyo, mga kasama. At eto na, unahan na natin. Alam natin, mga susunod na araw, susunod na linggo, medyo busy lang lahat para sa pagkilos at mga programa para sa SONA. Kaya ito Sunday na ito, special natin ito, ang ating programa upang ilatag naman ang sitwasyon ng mga migranteng Pilipino sa kasalukuyang panahon. Bago tayo dumako dyan, sige, Edsel. Sige, meron ka pa. Sure, fire away. Take it away. Siguro hindi na tayo magpatumpik-tumpik nga, no? Magandang gabi, Manang Josie, no? Tatanungin na kagad kita. Grabe, para mahabang to, oh. Mainit na mainit kasi ang usapin ngayon ng no, mga kababayan natin, lalo na tong darating na SONA. No? Yes. Talagang parami pa rin talaga ng parami ang lumalabas ng bansa, no. Kayo po diyan sa bilang pong sa Migrante International. Ano po ba yung talaga yung kalagayan ng mga kababayan natin, no, na lumalabas ng bansa? Bakit sila lumalabas ng bansa? Siyempre, unang-una, economic, no? Walang trabaho dito sa Pilipinas. Kung merong mang trabaho, hindi siguradong magtatagal. Tapos, mababa ang sahod. Ito nga lang, hindi nakakabuhay sa sahod sa pamilya, lalo na kung umuupa pa yan, nagpapaaral. Tapos, recently nga lang, nagtaas ka ng sahod, 35 pesos lang. Ay kulang pa sa 1 kilong bigas. Momong. Kaya daming napipilitang lumabas ng bansa. Yun po na yun. Talagang kung usapin talaga po kaya napipilitan dahil nga po doon sa kahirapan, no? Meron nga sa halip na 1 kontrata lang, balak nila nagtatagal halos 1 dekada, 2 dekada. At meron pa, gusto nang umuwi, mamaya nakabalik na naman pala. Kasama na yung iba pang mga kapamilya. Meron nga 1 pamilya magkakapatid dahil sa hirap buhay. Yes. Oo. Kaya nga po, di ba, marami yung nalalagay doon sa mga illegal recruiter, nagiging halimbawa po dito sa Japan, no, nung panahon ng nag-open ng refugee ang Japan, no, marami pong Pilipino na pumupunta dito as tourist. Tapos po pagdating dito, mayroong mga broker, napipilitan po sila, no, na mag-apply ng refugee para doon, tas para makapagtrabaho. Ang kasamaan palad lang po, talagang grabe yung paniningil sa kanila at pagigipit ng broker, no. Yung bali po, lumalabas po ito as human trafficking Actually, itong mga ganito, binabanggit nga ni Kaya Edsel kanina,
mga sabihin na natin inanak ito ng problema mismo noong migrasyon, sa pilitang migrasyon ng mga Pilipino upang makahanap ng kabuhayan. Siguro po bago natin isa-isahin o detalyehin ano itong mga problema naman natin bilang mga migrante sa kasalukuyan, medyo balik tanaw lang muna tayo ng kaunti sa kasaysayan. Of course, alam naman natin lahat, ilang beses na rin natalakay sa iba't ibang programa, pati sa programa natin, na ang nag-umpisa talaga nitong labor export program o policy na ito, nag-umpisa pa ito panahon ni Marcos Sr. Matatandaan natin kung saan bagsak na bagsak ang ating ekonomiya at mula doon ay wala na may provide na trabaho ang gobyerno at naisipan ng pamahalaang administrasyong Marcos Sr. noon. Yung alam na natin dahil sa bagong lipunan, mga programang pang-ekonomiya na failure lahat, ang naging final recourse nito ay yung pagpapadala nga ng mga migranteng Pilipino sa ibayong dagat. At isa ang Japan actually sa mga maagang tumanggap ng mga migranteng manggagawang Pilipino ng mga panahon na yan. Pero mas sa entertainment industry dahil sa kakulangan ng aging population. Ngayon Manang Josie, binabalikan natin itong historical na kalagayan na ito upang maintindihan ng ating mga kababayan bakit merong sinasapit na mga problema sa kasalukuyan. Ibig sabihin, tama ba na sabihin na ang ugat talaga ng suliranin na kinakaharap ng mga migranteng Pilipino ngayon, yung binabanggit mo nga kanina na pang-ekonomiya at pang-politikang suliranin na kinakaharap ng ating bayan? May sasabihin yata si Edsel kanina. Sige po. Anuin ko lang sana po kung siyempre yung binabanggit kanina ni Ka-Ardi na yung yung labor export policy nung panahon pa ni Marcos. Pero po mas sa ngayon po ano na ba po talaga yung itsura niya o yung kalagayan ng labor export policy? Lalong lumala, lalong dumami ang mga lumabas ng bansa. Pero dahil pa rin yan sa ugat na pangangailangan sa politika at pang-ekonomiya. So, siyempre, tingnan natin, saan ba galing yung mga nag-a-abroad? Karamihan, mga magsasaka. Dahil nawawalan sila ng lupa, kailangan nilang lumawas sa mga syudad, sa urban centers para maghanap ng trabaho. Dahil wala rin namang mahanap na trabaho sa mga urban center kasi sa Pilipinas naman wala tayong national industrialization kaya yung mga planta ay mga karamihan mga produktong galing para sa Amerika, at saka ang mga naipatayo ng mga industriya ay import substitution kaya yung mga skill ng mga magsasaka, syempre hindi angkop doon sa pangangailangan ng mga pabrika na yan. So wala pa rin trabaho. Pangalawa, yung pagka-devaluate ng piso. Kung na-devaluate ang piso, ay lalong tataas yung mga presyo ng mga bilihin. Ano nang gagawin ng mga Pilipino dito? Di lalabas uli ng bansa. Kaya dahil sa mga dahilan yan, lalong dumami. Nung panahon nga ni Marcos, sabi niya kanina ni Senyor, dahil bukas na noon yung 70s, bukas na noon yung mga bansa sa Saudi, sa oil petroleum exporting countries, yun yung unang bugso ng mga kalalakihan sa labas ng bansa. Sumunod naman dyan yung mga domestic helpers nung nag-boom dyan sa Hong Kong, Singapore, Malaysia, Europe, at sumabay na rin yung mga seaman sa mga European merchant vessels. At dahil dyan sa dami ng mga manggagawang lumabas, so ginawa yung POEA noong 1982. Tapos siyempre para mas makupo pa ni Marcos Sr. yung mga remittances, binaba niya yung Executive Order 857 na nagsasabing kailangang i-remit yung kanilang mga kita sa mga bangkong
sa mga bangko ni Marcos at saka ng mga ah, kamag-anak. Crony. No? Cronies. Kasi kung hindi ka magre-remit doon sa mga bangko, ay hindi ka makakapag-renew ng iyong kontrata. 70-30 ang remittance nun eh. 70% na remittance sa mga bangko. Mm. Yun. Mm. Eh wala pa naman noong mga remittance centers na kagaya ngayon. Yan. So itutuloy ko na, no? Puro bako. So Sige po. pagkatapos kay Marcos Sr., di pumalit naman si Cory, no? Eh dahil tayo ay lubog na lubog sa utang, ibinaba naman niya yung mandatory insurance and repatriation bond. No? Ibig sabihin, kailangan mong magbayad para sa insurance mo kung gusto mong may pagkukuhanan ka kung nagkaroon ka ng sakit. At kung iuuwi yung bangkay mo in case, o kaya kung nagkasakit ka at hindi ka na makakapagtrabaho sa abroad, ayan, ang gagamitin mo. Tapos, siyempre, dahil para pakitang makatao, makamasa, makadiyos, binuo niya yung OWA. Yan. Na siya daw mag-aalaga sa mga OFW pag kailangan. Eh, ang OWA naman, ang OWA na yan, ha? pondo niya ay pondo niya ay galing sa mga membership ng mga members ng mga OFW. Hanggang ngayon. Count your blessing. Naalala ko na naman yung OWA na yan. Count your blessing. Pero pag humingi ka naman, pag nasa labas ka ng bansa at iingi ka ng tulong, eh wala pa tatanungin pa namin sa main office sa Manila. Yan ang kadalasang sagot. So, alam nyo ba, nabanggit niya yung OWA na yan, Manang Josie, ano? Actually, bumisita yung si Arnel dito na sa nakaraang buwan. May kasamang artista. Sa Nagoya. Siyempre, kasama sa package deal yun At nagpapurot sila dyan sa ating mga kababayan sa Nagoya, na nadaluhan naman ang ating ilang mga kaibigan doon, mga kasapi ng organisasyon. At talagang litaw na litaw doon yung pagkamanhid nito sa sitwasyon ng mga migranteng Pilipino. At talagang medyo may pagka-allergic ito pagka nakakausap niya yung mga organisadong ng mamamayan, medyo talagang lumilitaw yung pagka maldita. Ang pagka-maldita nitong si Arnel. May count your blessing. Binabalahura. Parang sinabi na, buti nga may trabaho ka At actually, meron isang suggestion doon. Nagtanong ang isang kababayan doon. Itago natin sa pangalang Aliyah. Nanonood po siya ngayon, nasa Nagoya. Ay, hello. At nagsuggest na bakit wala daw OWA office sa konsulado ng Nagoya. Alam niyo ang kasagot-sagot nitong magaling na administrator. Gusto niyo pala ng edi mag-donate kayo para magkaroon kayo ng opisina ng OWA. Talaga? Sa Nagoya. Magaling, magaling. Oo, talaga. Ang sarap ko. Parang lang Buti na lang, hindi parang yan, yung stand-up, nasa social stand-up comedy. Oo, kasi gano'n, happy-happy ka. Alam nyo, siyempre, ang ating mga kababayan na dinadayo nyo dito sa ibang bansa, totoo po yan, na talagang naghahanap kami ng kasiyahan. Pero pag sinabi nyo community dialogue o consultation, alam na makasahan nyo, ikukwento namin yung birthday ng anak ko o yung bagay. Siyempre hindi. Magdudulog po kami ng suliranin at problema namin. Kanino kami dudulog kung hindi ng mga kinatawan ng gobyerno, di ba? Pasalamat kayo, wala pa si Paring Chat dito Pag nandito si Paring Chat, ewan ko lang kung saan kayo po. Chat, ingat dyan sa makina, baka matusok ka dyan. Anyway, magandang gabi po sa atin. Pasensya na, medyo nagkaka-error dito sa chat box ko. Hindi ko ma-post dito sa ating ayusin natin dito sa lalong madaling panahon. Ayan, sayang may mga comments po tayo dito sa nakikita ko lang sa Facebook Ayan, nandiyan si Ate Jocelyn Tangin. Kumusta ka, Manang Josie? Magandang gabi sa iyo. Hi. Kumusta sa mga taga-Hong Kong? Si Aliyah. Yan,
Si Ate Josie po ay matagal of course sa Hong Kong. Ayan, Manang Josie, itong binabanggit nyo kanina na sitwasyon, medyo yung historical, dumako naman po tayo dito sa panahon nga ni medyo fast forward ng kaunti. Panahon ni Duterte ay binuo itong Department of Migrant Workers na practically ay binubuhat nito yung papel ng POA at yung certain functions ng DOLE pagdating doon sa pangangasiwa at pagmamanage sa mga kababayan natin, yung mga pinapadala, sabi nga ni Chat, isinusuga ng gobyerno para mag-ibang bayan. So far, siguro follow-up question lang mula doon. Ano po ang pagtingin natin dito ngayon sa DMW? Alam natin, of course, na nagpalit na ito. Mula nang mamatay ang dating Secretary Ople, ay pumalit na ang kanyang si Ginoong Kakdak. Hindi ko po alam ang buong pangalan. At kamusta po? Si Secretary Hans Kakdak. Ayan, sir sinayos ko. Salamat. Ang tanong namin maayos naman po ba? Kamusta po ang DMW pagdating pangasiwa at pagtitiyak sa karapatan at kagalingan ng ating mga migranteng Pilipino? Masasabi lang namin, ang DMW, ayan yung dating POEA, ang tawag namin yan, kung i-describe yung kanilang serbisyo. Dahil sa dami ng mga kaso ng mga pang-abuso, lahat ng klaseng pag-aabuso sa ibang bansa. So yun, DMW ay halos pareho din lang yung kanyang responsibilities, nadagdagan lang ng iba pa, parang kumbaga iba pang mga mabulaklak na salita tulad ng meron siyang ayuda, yung action fund. Tapos yung nakalagay dyan na lahat ng Pilipino, anuman yung status mo, undocumented ka man, documented ka, o anuman yung status mo nga bilang Pilipino, ay tutulungan ka sa lahat ng mga welfare services, financial, legal, lahat. Yan. Hindi nga totoo. Hindi natin makikita yan. Kasi itong ilang beses namin pagpunta sa DMW, kailangan may mga cases, lalo sa Middle East na handle natin ngayon, ay kailangan pang i-report natin sa kanila na merong mga nakukulong at hindi inaasikaso ng mga MWO, Migrant Workers Officers, sa Middle East. So, at yung kanina nga, yung usapan ng mga taga Middle East, may mga pangbubuli pa ng mga staff. Tulad nung sabi nyo na count your blessings, meron naman doon na sinabi doon sa nakakulong na kasama natin kababaihan, ang sabi daw, buti nga, nasa kulungan ka at nakakakain ka 3 times a day. Yun naman ang sabi. Ay yung taong yun, nakakulong, noong siya ay hindi pa nakukulong, gawa-gawang kaso yung kinaso sa kanya. Siya ay nagpupunta sa Middle East, sa embahada, para magbigay ng pamerienda, ayan, mga kung ano-anong pwede niyang i-donate sa mga kababayan natin doon. Yun nga yung siya yung nakakulong dahil sa gawa-gawang kaso, yun ang sagot sa kanya. Grabe, Yung talagang medyo kahit ito, kanina kasing hapon, maikwento na rin namin. Galing kami ni kasamang Edsel kanina sa talakayan sa ilang mga leader ng mga organisasyon, iba pang mga organisasyon ng mga Pilipino dito sa Japan. Basically, alam niyo po, in connection dyan, pagdating doon sa serbisyo ng DMW at ng OWA, alam niyo po ang sagot ng ating mga kababayan, wag na tayong umasa. Kasi parang ang sakit-sakit umasa. Dahil nga ang sagot sa inyo ay wala kaming pondo, wala kaming tao, opisina lang ang parang opisina lang ata ang meron itong mga... Hindi lang doon, very redundant pa kasi dito sa Japan, ito lang, nakaraang buwan o last 2 months ago, finormalize yung tinatawag nilang Japan Desk. Ang Japan Desk na ito ay first daw, pinagyayabang ito ni Ginoong Sekretaryo
Hakdak eh. The first on its kind daw ito kasi dito lang sa Japan, merong binuong Japan desk kung saan practically ang trabaho nito, mga kasiwa, doon sa mga OFW na magkakaroon ng problema. Ibig sabihin, ito ay redundant in a way kasi meron ng binuong ahensya ang lokal na gobyerno ng Japan para pangasawaan ito. Halimbawa, ako si OFW, binuli ako, minura ako, sinaktan ako, o kaya hindi ako pinapasahod, dinaabuso ako ng aking amo, tatakbo ako dun sa ahensya na yun na binuo ng gobyerno ng Japan. Ang tawag dun yung Office for Technical Intern Trainees, yung OT. Ngayon itong Japan desk, hindi lang mga trainees, kundi lahat ng mga OFW. Kaya ang trabaho lang nila, hindi po para sugsugin, parusahan o magkapag ng kaso doon sa mga abusive employers, kundi hanapan lang ng malilipatan na trabaho. Bagong employer. Bagong mga abusong employer. Parang broker din lang. Ganun na nga. Kaya kumbaga, in simple terms nga, itong itsura, mabalik tayo dito ka Josie, sa usapin nitong, in relation dito sa functions nitong mga ahensya ng gobyerno na ito. Itong lalo pang pagpapaigting ng tinatawag nating labor export program o policy ng ating gobyerno. As we all know, o as we always been saying nga, ito ay programa pa ng naunang Marcos at na ipinagpapatuloy at mas pinaigting pa ng kasalukuyang administrasyon ni Junior. Ano ba talaga ang itsura ngayon ng LEP sa pagtingin natin? Bukod din sa sinabi nga natin na yung pagbubuo mismo ng DMW ay pag-amin na rin mismo ng gobyerno na existing at pinapaigting pa nito yung LEP. So besides that po, ano pa ba ang pwede nating masabi when it comes to dito sa implementation ng LEP o Labor Export Program ng gobyerno? Actually, pinakamalaking recruiter. No? Sabi nila, ang dami-dami mga requirements ang DMW para daw maprotektahan yung mga OFW natin. Pero anong klaseng requirements ang kailangan pag nandito ka? Ang importante yung kalagayan ng mga kababayan natin sa labas yung mga kababayan natin distress sa labas, kahit pa sangkatutak na requirements ang hawak nila, kung hindi naman nakakatulong yung mga staff ng DMW sa labas, ay wala rin kwenta. Kaya nga, tulad ng mga nasabi natin ng mga comments sa mga OFW, na sa halip na psychosocial, na pag-distress ka na nga, nasa kulungan ka na nga, hindi ka pa nabibisita dahil hindi alam ng DMW na nasa kulungan ka pala, kailangan pang i-report ng mga migrant chapters natin na nandito pala nakakulong, walang nasa opisina lang. At yung isang, meron pa yung isang nireport sa amin last month, na yung siya ang mismong kumuha pa ng kanyang private lawyer na Saudi. Yung Saudi lawyer pa yan ang nag-request sa kanya na kumuha ng lawyer magpatulong sa embassy ng legal assistance. Pero hindi rin nangyari. Kasi kailangan niya ng pinapapirma siya ng mga documents na hindi niya maintindihan. Asan yung yung legal assistance mula sa embassy ng Qatar, no? Hopefully yung magandang point po yan, Manong Diyos. Yung bang parang maganda yung intention dahil dito sa sangkatutak ng mga requirements. Actually, ang tawag dito, para mga formalities na lang ito actually, tas malaki yung nakukuha nilang bayad. Kasi sabi nila, dadaan muna sa DMW para ma-recognize nila na legal o documented mga OFWs. Yung sa kita na lang nila magkano yung kita nila sa mga bawat 6,000 mahigit na lumalabas sa bansa. Yun. Maliban pa yung manasisingil pag nasa labas na ng bansa. May ginawa kaming acronym ng DMW Ano yan? Mahirap sabihin dito. Departamento ng Alam niyo po,
Alam niyo, maganda yung sinasabi o yung laman ng programa ng ano to, ang bagong sasakyan o bagong modelong sasakyan ng gobyerno, no? Vehicle. Patungo sa labas ng bansa, no? Yung D DMW na yan, no? Kaya lang po sa reality, 'di ba? Exactly. Hindi naman talaga siya. Katulad nga po yan, yung sinasabi nyo, may nakulong. Ano na po yung sinasabi nilang para makatulong sa mga distress nating kababayan? Bakit kailangan pang i-report sa kanila ng mga community o ng mga organized community diyan sa Middle East na dapat minomonitor nila, 'di ba po? Ano lang sila, palamuti lang sa embassy, sa mga embahada, sa mga konsulado na mag-iintay ng, oy, i-report nyo sa amin kung may ano nangyayari sa inyo. Di ba po? Yan yung isa. Meron pang isang kaso eh. At anyway, mga example lang ito ng neglect and abandonment ng ating mga kababayan sa labas ng bansa. Meron pang isang kaso na yung passport ay kinonfiscate ng pulis. Eh dapat bilang pag-aari, 'di ba ang sinasabi ng embassy or consulate, yung passport ay pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Yes. O, sinabihan yung OFW na siya na mismo ang kukuha ng passport sa pulis sa halip na i-assist sana, no, bilang representative ng embassy ng government ng Pilipinas, i-assist yung OFW ng kunin yung passport, ay hindi. Sinabihan pa ito, takot na takot nga yung OFW na pumunta ng pulis eh. Yun. Kaya nga po no? Palamuti nga lang. No? Alam ba, Sige, Edsel. katulad nga po kanina, nung sinasabi ni Ka-Ardi na yung mga nakakausap natin na mga kababayan natin dito, no? Sabi nila, kaysa lumapit kami sa embassy, kami na lang ang gagawa ng paraan. Kasi Mas isasagot mabilis. lang sa amin ng embassy. Sabi ko. Intayin nyo, pag-aaralan, ganun parati ang sagot, no? Intayin. Kung minsan kung may sasagot kung Kailan ba yun? kadalasan kailan ka sasagot? Kailan sasagot? Yung hotline niya hotline, mapupudpud na yung kamay mo sa hotline na yan. Kanya tiyempohan yun. Yung tipong dapat nakapag-merienda na o kaya ay nakapag-toilet na yung person in charge doon para makasagot. No? Usually, yan. So, ang hirap sumingit doon sa kanilang mga free time, sa totoo lang po. Tama po yan, yung usapin ng neglect. Siyempre tayo, alam natin na ang ating mga kababayan, gaya nga sinasabi ni Edsel, maliban sa atin, talagang meron din po talaga mga initiatives yung ating mga kababayan na bumuo ng mga sarili-sariling parang self-help groups. Either yan ay through charities o kaya ay through channel nila sa mga NGOs, sa non-profits, para lang matugunan yung mga pangailangan ng mga migrante. At in a way, ito namang mga nasa ahensya ng gobyerno, particular sa embahada, para bang nagiging nano-normalize ito na para bang we should fend for ourselves. Samantalang sila ang dapat na mas pangunahing nagtitiyak nito na natutugunan yung mga kahit may mga batayang serbisyo man lang. Ang ating mga konsulado at embahada na ang nagiging trabaho na lang nila, bilihan talaga ng dokumento na napakamamahal. True. Bentahan ng mga passport, birth certificate, marriage certificate. May nanonood sa kaya nga po, di ba, yung sinasabi kanina, batiin lang natin yung ating kasamahan sa South Korea na nanonood, si Pastor Edwin Radino. Yan. Pastor. Po kayo. Magandang gabi. Mga kababayan sa South Korea. Malapit na po ang SONA. Kamusta po kayo dyan? Tuloy ko lang yung kaninang sinasabi nga na
yung naano ko lang to, no? Yung may naalala lang ako na sinasabi ng ano pa noon polo pa na meron nakalaan na legal assistance fund yung mga OFW, no? Bakit parang magkano na po parang 1 billion na, no? Yung halaga ng para sa legal ng mga OFW. Parang gano'n na, no? Parang ngayon kailangan nung alam naman po natin kung pag nasa labas ng bansa ka, pagkukuha ka ng abogado, napakamahal. Wala naman po silang sinasabi na eto nagamit na namin, eto yung ginamit namin para sa paglaban sa kaso ng mga kababayan natin. Wala po silang sinasabing ganun Asa na po yung pondo ninyo? Asa na yung pondo na para sa gamitin sa legal action ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nakukulong. No po? Meron ba pong... Sige. Ito yung usapin nga nung kapabayaan at saka yung pagkainutil ng ating gobyerno pagdating doon sa proteksyon. Balik tayo doon sa usapin nitong OEC o yung Overseas Employment Certificate na ini-issue sa ating mga kababayan na OFWs. Mabalik tayo dito sa issue na ito. Na kumbaga, dito kasi kahit sa kwentuhan natin kanina sa mga community leaders ng mga Pilipino dito sa Japan, na nabulatlat din ang usapin nitong OEC na ito. Na alam din naman natin talaga na ito ay kapirasong papel lamang na sa kahit anong paraan ay hindi nito kayang proteksyonan yung ating mga kababayan pagdating sa mga abusadong amo. Kasi nga sa totoo lang, di ba Manong Josie, karamihan nitong mga kasong iduludulog natin sa OWA, sa DMW ngayon, dumaan ito sa legal na proseso sabihin sa isang parte ng kanilang proseso ng pag-alis, pagpasok, paglabas ng Pilipinas, na-issuean sila ng OEC, dumaan sa tamang verifikasyon yung kanilang employer, pero naabuso pa rin. Inaabuso pa rin ang ating mga kababayan. So, kumbaga, itong OEC ngayon, na iba na yata ang tawag dito ngayon, iba na yung proseso. OFW pass, paglabas ng bansa, OEC. Pagbalik daw, pag yung ay OFW pass, na ang hirap-hirap i-fill up. Kung hindi ka maalam, technology, tech savvy, sa Hong Kong, nagre-reklamo yung mga pareho kong senior, no? Na hindi tech savvy, pumupunta sa isang shop para magbayad ng $100 para sagutan lang yung OEC at saka yung OFW pass. Biruin mo. Ano po yung isang shop na yan? Sa kanila rin yan? Sa embassy din? Hindi, more private. Pero hindi natin alam kung ano yung connection. Pero, siyempre. Sa likod nun, Actually, Roger, yung yung sasabi mo na kahit pa anong requirements, hindi nasa requirements ang bibigay protection sa mga OFW sa labas. Kahit nga noong 2006 yung OWA Omnibus Policy na tinaasan yung edad daw na pwedeng lumabas sa bansa, ginawang 25. Sabi namin, dito sa Hong Kong, merong nga 45, 46, 50 Inaabuso pa ng amo So, hindi nakukuha sa edad. Hindi rin nakukuha sa kung anong requirements meron ka. Kahit pa nag-graduate ka ng ilang degree dyan Kung aabusuin ka talaga ng amo, aabusuin ka. Kahit pa nakakuha ng mga karate o judo na mga skills dyan, kung aabusuin ka Diba? Oo Tsaka ang mahirap dito, tama kayo Manong Josie, ang mahirap dito, ang hinihigpitan natin, itong mga kababayan natin, mga Pilipinong manggagawa, hindi yung mga employer. Hindi ba? Katulad halimbawa nitong binong Japan Desk dito sa Japan na pinagyayabang ng DMW. Ang sabi para sa proteksyon, hindi po proteksyon ang trabaho nyo. Ang trabaho nyo, magbenta lang ng Pilipino. Ano nang gagawin ng consulate? Ano nang gagawin ng DMW? Ng OWA?
kung meron na naman Yes. yung Magbenta din po. yes, kanya-kanyang, kumbaga parang 7-Eleven. Magtutulong-tulong sila. Magtutulong-tulong sila magbenta ng lakas paggawa. Oh my God. Lahat Kumbaga, kilos natin sa kanya-kanyang customer na lang, ano? Opo. Maalala ko pala, wala si chat eh. Pero gusto kong i-point out yung pamamaraan na bago ngayon under BBM, yung LGU to LGU na yes. pagre-recruit. No. Yan, oo. Meron kaming natanggap na reklamo eh, na 100 sila na dumaan sa LGU. Hindi ko nababanggitin, basta sa mga bandang Ilocos region. No? Nako. At nagpirmahan nga, nagsanla pa sila ng mga ari-arian. Yung isa, 100,000 ang binayad, inutang yun. Tapos nasa Korea sila ngayon na bilang agricultural farmers. Seasonal farm workers daw. Seasonal farmers. Dito. Seasonal farmers po. 6 months. So yun, meron namang sa Canada naman ay yung mga student visa. Anong update yung sa Korea? Maikli lang ito lang this week bago tayo nagprograma, either Webes yata o Friday, may itinakbo silang isang manggagawa farm worker din doon na inatake sa puso. At yun pa rin, kasama ang mga organisasyon pa rin ng mga kababayan natin doon, yung sa pangunguna ng kasama ko at Migrante Korea ang nanguna doon sa pagsagip o pag ng tulong doon sa ating kababayan. So kumbaga talagang tama po, very very napaka-peligroso nung kalagayan nitong seasonal farm workers sa Korea. Lalo na wala talaga hindi sila covered ng mga social insurances ng lokal. Ibig sabihin gisado sa sariling mantika yun. Ang kontrata nila parang nasa 4 to 6 months lang yan. Within that 6 months, sarili nilang huhulugan yung kanilang insurance. Yun nga po talaga nangyayari. Ang kailangang problema, para ma-access mo yan is napakahirap. Kaya yung gano'n na halimbawa nag-aagaw buhay, hindi talaga ito dapat yung ma-realize ng ating ng ahensya ng ating gobyerno, lalo na ng DMW, ng OWA, na kailangan merong ganitong mga madalian at mabilis ang pamamaraan. Paano makakatulong? Hindi yung papipilahin nyo, mag-a-apply yun online, kesyo mabilis, sabi ninyo. Pero totoo lang po, pag nag-aagaw buhay na, yun dapat ang sukatan yung gaano kabilis at ka-epektibo yung serbisyo. Yung sa panahon ng krisis ay nandyan yung serbisyo, hindi yung hinihintay. Totoo. Ayan, magandang gabi sa ating mga kabayan sa Hong Kong, nanonood. At sa kabayan natin dito sa Japan. Magandang gabi sa inyo. Anyway, lagi nating nababanggit si chat. Ewan ko lang, baka bukas maisugod dyan sa ospital at natahi ang kanyang kamay. At mamimiss ka namin, masensya na. Ay, nanonood din yung mga anak ko. Hello. Hindi mo kami namimiss ka namin. Kasal tayo. Hello sa mga anak ko. Ay, magandang gabi sa inyo. Nanonood sila. Magandang gabi. Si Luisa Shiki ng Japan. Si Jean. Magandang gabi sa iyo, Jean. Ayan. Comment lang po kayo. Sa mga bagong dating, ang pinag-uusapan po natin ngayon yung mga kalagayan, sitwasyon na kinakaharap ng mga migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig. Siyempre, especially dito sa Japan and Korea. Kasama natin ngayon si Manang Josie, of course. Sa mga hindi nakakilala, dahil bagong kupit siya at may bagong parlor, Manang Josie. Talagang pinagandaan tayo. Dito siya si Vilma Santos. Mahaba na yan po. Iyan. Magandang gabi. Sayang, hindi natin nakikita dito sa ating chat box yung mga comment, kaya binabasa lang natin. Oo nga eh. Ikaw lang nakakita Sa Facebook makikita naman sa chat box sa Facebook yata ito. May mga tanong ba sila? Okay lang po.
Sige po, kung meron po kayo mga katanungan kay Vilma Ace, kay Manang Josie, i-chat nyo lang po dito sa ating comment section sa Facebook page. Babasahin po natin. Or kung meron kayong mga comments and opinions, sige lang po, babasisikapin po natin na basahin yung mga comments ninyo. Anyway, balik tayo sa ating topic. Ano pa ba? Mapunta tayo dito, Manang Josie, dito sa usapin nito mga mandatory fees, state exactions, gaya ng PhilHealth, ng SSS, ng OWA membership. Nasabi ng OWA, hindi po PhilHealth. mandatory. PhilHealth. Kung pag-ibig. Yung dito, yung PhilHealth, no? Sige, isa-isahin ni Manang Josie. Yung mga mandatory fees. Sa kabuuan, tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi nila yung bibitawan kasi balon din yan ng pondo. Biruin mo, para kaming mga OFW, para tayo mga buti pa yung kalakal, pag na-export na, wala na, no? Nabili na yung mga human resources na kagaya natin, habang nasa ibang bansa tayo, na-ibenta na tayo, patuloy pa tayong pinagkakakitaan. Yan na nga yung mga mandatory fees. Of course, unang-una dyan, pinaka-popular, yung PhilHealth. 5 years hanggang 2025 kasi yan, na pinirmahan ni tatay nila, na CD. Ayokong banggitin Baka may balak yata tumakbo sa Senado. Maglalakad daw siya sa Senado. Ewan ko ba? Nakailang fentanyl ba yan? Anyway, PhilHealth ay hanggang 5% yan ng pagtaas ng premium. No? Ang nakakagalit dito, hindi natin nagagamit kasi may sarili tayong mga insurance sa labas ng bansa at hindi siya accredited, hindi siya recognized sa ibang bansa. Pangalawa, kung hindi siya accredited sa ibang bansa, sa Pilipinas lang, alam namang pipilitin mo yung anak mo, kamag-anak mo, pamilya mo, na magkasakit para na magamit yan. Kasi every year, pag hindi mo nagamit, hindi yan maidadagdag sa susunod pang taon. Bali, babay na. That's one. Naipanalo naman natin yan na isuspend. Pero ang kahilingan ng mga OFWs, nagsubmit tayo ng mga petisyon, umabot ng 7,000 na petition, pinadaan natin sa Gabriela Party List noong 2005 to 2007 na dapat, 2020. Sinabit natin yung petition para sana tanggalin, ibasura ang PhilHealth. Kaso ayaw talagang tigilan. Ang laki ng kita nila dyan. So, suspension lang. Ayun namang OEC, dahil ay yung Pag-ibig, SSS, at yung mandatory insurance, ay ang hiling naman natin dyan, huwag gawing mandatory kasi ang dami-dami natin ginagastusan. No, at meron sana tayong choice na kung anong company, kung kaya nating bayaran, kung ano ang range ng ating pagbabayad. Sana voluntary. Dahil diyan, ang ginawa ng government, ikinabit nila sa OEC. Kasi ang OEC, pag wala kang OEC, hindi ka makakauwi. Hindi ka makakabalik. Yun, tsaka hindi ka makakabalik. Kaya nila ikinabit. Yun. Bayad mo na. At hindi ko lang sa Japan at Korea. Sa Hong Kong kasi, yung processing ng contract, no? Bago nila i-process yung kontrata mo, dadaan ka muna sa OWA. Babayad ka muna. Bago, pinaka-last na window yung sa contract. No? Renewal. Contract processing. At one point, I think sometime 2022, nagkaroon actually ng issue dyan dito sa Polo pa noon, Polo Tokyo, tsaka Polo Osaka.
kaugnay doon sa pagkuha ng OEC ng ating mga kababayan, lalo na itong mga teachers kasi every summer may long vacation dito tsaka winter. So ito yung mga panahon na tinitake advantage ng ating mga manggagawang Pilipino, itong ating mga teachers, para mabisita naman yung kanilang pamilya sa Pilipinas. At panahon yan ng pandemya. Ngayon ay lumilitaw na magkaiba ang requirements o polisiya na ipinapatupad halimbawa ng Polo Osaka at ng Polo Tokyo noong mga panahon na yan. Lumitaw sa mga diskusyon na kung saan itong Polo Tokyo ay mayroong mga requirements na wala doon sa requirements o mas sabihin natin mas mahigpit ang mga proseso at requirements na ipinapatupad ng Polo Tokyo sa Polo Osaka para naman sa pare-parehong mga estado o kaso ng ating mga kababayan na gusto lang makakuha ng OEC. Ang main problem diyan yung pagkuha ng contract verification nung panahon na yan. Ito kasi mga nag-a-apply ng OEC ay mga local government, hired ng local government, mga teachers, hired ng Bureau of Education o Board of Education na nasa direct office yan ng city mayor. Sino mang LGU executive officer, at sila ang nagsasign doon sa kanilang kontrata at sa salary ng mga guro na ito. Ang masakit, ang Polo Tokyo nagre-require na hingan ng identification itong mga signatory sa contract at payslip nitong ating mga kababayan. Siyempre yung amo nila. Lumilitaw, technically, ang amo nila yung mayor. Paano mo ihingan ng identification ng mayor? Hindi nga lang ID pati passport Grabe diba? Oo, meron pa problema yung mga dito na nakahanap ng trabaho, mga professionals na dito na nakahanap ng trabaho sa Japan, ay inuobligan ng Polo na humanap ng agency nila, accredited agency, para maging legal yung kanilang employment. Ganuin nyo yun. Inuobliga yung kanilang employer dito na bayaran yung placement fee o yung agency fee, something. Pasensya na po, hindi ko matandaan kung alin dito ang tawag doon. Pero practically, sinisingil ng Polo itong mga employer, nitong mga guro, na doon sa kanilang supposed to be agency placement fee ba ito, something sa Pilipinas. O partner agency, parang gano'n. Kaya kabit-kabit at sanga-sanga ang problemang ibinulot nito. Di syempre yung iba nahirapan makakuha, naubos yung nila, yung rest day, yung vacation days nila doon lang sa pag-aayos at paghihintay. Biro mo yun, yung iba pandemic dahil hindi nakauwi ng 2-3 taon, talagang hindi na nakauwi. Dahil lamang dito sa mga illogical at sabihin na natin irresponsible na mga proseso na at the end napapahamak o napapasama ang kalagayan ng ating mga kababayan. Anyway, Manang Josie, medyo salamat ngayong gabi at bago pa natin o pakawalan at gaya ng si Manang Josie. Ito, gustong tanong to ni Gustong-gusto yung tanong ni chat to ito. Kung kayo, Manang Josie, pangalawang beses na natin tatanungin to kay Manang Josie. Malapit na ang SONA ni BBM sa Lunes na yan sa kayo 22. Po, 22. Oo. Kayo po, bilang taga-Migrante International, ano pong grado ang ibibigay nyo kay BBM? Sa nagawa niya ngayong pangatlong SONA niya? Sabi namin, kung imagine mo yung passport, imagine nyo, di ba, nakalagay sa cover, Pilipinas lang. O lagyan natin ng bagong Pilipinas under BBM. Oo. Tapos, buksan mo. Denied. Sa mga subdivision. Sa mga subdivision ng mga OFWs, rejected, denied. Ano pa yung mga tinatatak sa stamp sa passport?
Yun, denied, rejected, failed Yeah. kung sa grado sa eskwelahan yan. Failed. Failed. Uy, hindi Mm. masama yan. Ha? Kasi nga yan, sa grado niyan sa San Bato nag-aaral kasi, failure due to absences daw kasi hindi naman daw pumapasok. Kasi naglalagalag siya eh. Umiikot sa iba't ibang mga bansa para ilako tayo eh. Diba? Sa lahat ng mga pinuntahan niyang bansa, ilang mga bilateral agreements ang pinirmahan para makapagbenta ng karagdagang OFW. Yes. Tapos kung Manang serbisyo Diyos ito. naman para sa OFW, wala namang kapalit. Siyempre, Manang Diyos, pahabol na lang ito. Siguro last para sa inyong last words. Siyempre, ito nga, papasok tayo ng SONA. Nandiyan ang issue ng West Philippine Sea, at saka yung nangyayaring girian. At dyan sa parte na yan ng karagatan ng Pilipinas na pinagtutunggalian ng iba't ibang mga bansa. Siyempre, nakikisaw-saw dyan ng US. Nandiyan na naman, mayroong bilateral agreement within Japan, Australia, Pilipinas para sa trainings at cooperations. Ano ang magiging implications nito sa ating mga migrante at ano ang hinaharap natin sa mga susunod na buwan katapos ng SONA at yun po para sa inyong huling mensahe. Actually, yung issue ng West Philippine Sea, ang magkalaban, siyempre, ang Amerika at ang US at saka China. Kung issue natin sa China, border yan, di ba? Kasi sa atin yung West Philippine Sea, according to international law, kung close. Pero ang ginagawa ng US ngayon, yung sa kanilang awayan, economic and political awayan with China, ginagamit din tayo para Ukraine, hindi ko alam yung tamang word sa Tagalog, para para tayong ibinabala doon sa away nila with China. Kaya lumalabas tuloy, ang ating kaaway ay China instead of the US na using us sa kanyang mga kaaway. O tingnan nyo nga, ang dami-daming ito na yung mga cassettes. Ngayon pa, dahil alyado niya ang Japan, pinausap niya ang Japan para magkaroon din ng VFA, Visiting Forces Agreement between Japan and the Philippines. So ngayon, sino yung maiipit? Di ang Pilipinas. Kabaw tayo. Kasi ang unang-una, yung mga seafarer, mga fisher folk na andyan sa ating mga karagatan, apektado na yan. Kung matutuloy yung gera ng US at China, sinong nasa gitna? Hindi naman tayo pwedeng mag-neutral. Kasi kung nasa gitna ka, tatamaan ka ng bala sa dalawang magkabilang magkaaway. Diba? Parang tayo yung net. Kaya dapat pag-aralang mabuti at dapat ayusin, i-share din, ipaliwanag din sa ating mga kapitbahay, kamag-anak, kabarangay, ano talaga yung issue dyan. At hindi yung ang US-China na away, hindi natin away. Huwag tayong mapadala doon sa ginagawa ng US na ang bubuli sa China na gamit ang Pilipinas. Gamit yung issue natin sa West Philippine Sea. Ay, digong lang yata ang may interest yan Hindi pa yata nakaka-jet ski papunta doon. Sige. Manang Josie. Hindi pa nakapag-wayway. Alam na namin kung nasaan ka sa SONA ha. Kita-kita tayo online. Maraming salamat at magandang gabi po. Magandang gabi po. Salamat. Sa ulitin, Manang Josie. Sige. Salamat din. Thank you. Ayan, kahit sila, medyo ang tag dito. Very interesting at magiging kapanapanabik ang mga susunod na kaganapan itong SONA na ito. Alam mo ba? Nagpahiwatig itong si Doña Sara na hindi daw siya dadalo tsaka si Bato sa
Daw sila Talaga, ha? designated survivor daw, eh. Ewan ko, Oh, ng yung mga nakapanood po ng series na yan survivor sa ng Netflix, ibig sabihin niyan, ang kwento kasi niyan, designated survivor, Brad. Oo, oh, kwento kasi yan ng ano, parang State of the Union address ng presidente ng Amerika na pinasabog ng mga terorista. oh, Yung designated ah, survivor, siyang naging ano, sumunod na presidente at tagapangasiwa noon. Gano'n yun, gano'n oo, yun. Kaya parang may oo. alam itong si Parang ano, ah, si Vice President, parang may plano ganyan ba? nangyari. Parang may planong Eh magpasabog? kaya nga nananawagan tayo sa PNP, na imbestigahan 'yan, Hmm, 'di ba? Yung ngang mm, si teacher ano, Ras ba ang pangalan nito, na oo. sabi niya 'pag nakita niya si Duterte, ano niya, totodasin niya daw. Hinuli ng PNP yun, Ah, sa gano'ng ngayon statement lang. Ito, nagsasalita si Vice Sara, President. oh, oh, Oo, hindi tsaka si Bato hindi ano, hindi nila hindi ba hulihin, gano'n? Oo, mga sir, kayo, tatahimik kayo diyan. Sir, Pagka akit ayan ka, oh, sugod agad kayo. Pagka ano, sugod agad kayo. nagbabanta na sir, nagpapahiwatig na. Oo nga. I see, ayan, Kaiser, ano ba tingin mo sa Oh, talakayan natin ngayong gabi? ayun napakaganda po 'no, ng ating talakayan ngayong gabi. Siyempre po unang-una tayo yung apektado niyan at tayo yung unang-una nakakaramdam ng kalagayan na 'yan 'no, yung tinalakay natin. Kasi po alam naman natin na walang itinatayong, trabaho o ginagawang trabaho ang ating gobyerno diyan sa bansa natin. Ang ginagawa niya ay, palabasin o ilabas o iluwas, kung kay chat nga 'no, isuga sa labas ng bansa ang mga Yeah. Pilipino 'no. Kaya po yung tinalakay natin, ano yung mga problema talaga na nangyayari sa labas ng bansa. Yung iba po kasi akala nila malaki yung kinikita, totoo naman po kaysa diyan sa Pilipinas 'no. Kaya lang ang problema yung proteksyon ng gobyerno natin, wala talagang proteksyon. Ang alam lang, sige humayo kayo at, At magpadala. pagkakaperahan namin kayo. Humayo Yun kayo at yung magpadala. nangyayari. Oo, Humayo kayo at pagkakaperahan namin kayo. Yun po yung yan. nangyayari 'no. Kaya tama ano yung ating titulo ngayong gabi na bagong lipunan noon, bagong Pilipinas ngayon. Yan, Totoo, may nabago nga ba talaga? Yun ang tanong natin, at sa batay oo. dito sa ating mga naging, sa paglalahad mismo ni Manong Josie ng Migrante International. Imbes yung pagbabago po meron, exactly. Pero kung bumuti, ibang ibang usapin po yon. Batay din sa mga I inilatag natin i kanina, ano, mas lumala nga, yung pagbabago, oo. Yung pagbabago dati malala, ngayon lalong lumala. Yun yung oo. pagbabago, 'di ba? Ngayon ano, kumbaga saklot ng krisis ang ating, bayan, ano, dul dulot ng, korapsyon, dulot ng mismanagement, dulot ng, pangangayupapa sa dayuhang kontrol at, kaya nga ang pangunahin lang na nagiging solusyon ng gobyerno ay, ibenta ang lakas paggawa nating mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang bansa. Gaya ng, pag ano 'no, yung ginagawang paglilibot nga ng mga presidente, kahit itong si BBM, Mm. ano, sa pag-aalok ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa upang, ibenta sa murang lakas paggawa. In turn naman, of course, sa mga remittances natin, talagang malaki ang naitutulong nito ano, sa pananatiling buhay ng ating ekonomiya. Pero kung ating susukatin, gaano ba talaga kahalaga o pinapahalagahan ng gobyerno ang ating mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat? Ibang usapin po 'yan, ano. Mm. At sabi nga natin, bukod sa walang proteksyon, negosyo lang talaga ang trato sa atin ng ating, pamahalaan. Kung yung ating mga kababayang manggagawa nga sa Pilipinas, ano, inomentuhan ng pasahod ₱35 per day. Sa pamasahe pa lang mukhang kulang na yung ₱35. Ngayon wag niyo pong sabihin sa amin, buti nga meron, Alam niyo po nagkaisip ako, pinapanawagan na ng KMU at ng iba't ibang mga trade union sa Pilipinas ang ₱125 35 increase across the board. across the board, Kaya nga, Eh, ah, ter
ginagawa nila. Ilang taon, ilang dekada na yan. Oo, na ano na nga yun napaso na nga Yung 125 pesos, hindi yan naipasa sa Kamara o kahit sa anuman ng komite sa Kamara. Ngayon, pagdating sa tiyatya, pagdating sa mga kapritsyo ng kung sino man nakaupong presidente, nagkukumahog ang ating mga politiko, ang ating mga mambabatas. Kagaya na lang halimbawa nitong paparating na eleksyon. Nagpepestuhan na naman ang ating mga politiko, lipatan dito, lipatan doon. Lahat pumapanig sa administrasyon. Kaya kumbaga panahon din po ito na kung saan kailangan natin na mas maging kritikal at suriing mabuti ang mga plataforma at track record ng mga mambabatas natin, ng mga politiko na nagnanais mapwesto sa ating gobyerno. At sa mga susunod na buwan po, siguro napanood din ninyo o mga kasama na iba pang mga na ang press conference na ginawa ng Makabayan Black na tuloy-tuloy ang pakikibaka para sa kagalingan ng mga mayang Pilipino at yun nga po sasabak muli sa electoral na pakikibaka ang Makabayan Black sa susunod na halalan. Abangan po natin yan yung mga susunod na announcements. At syempre, Migrante Japan, kasama ang kanyang mga kaalyadong organisasyon dito sa Japan, ay suportado natin ang programang ito ng ating mga makabayang kandidato. Ayan po, maraming salamat po ulit sa ating mga kababayan na tumunghay sa ating programa ngayong gabi, ngayong linggo. Alam po natin na medyo bukas maaga ang gising dahil kayod na naman. Maraming salamat po sa inyo at napagtiyagaan niyo po kami ngayong gabi. At sa mga susunod na linggo ay babalik na po tayo sa ating regular programming para naman po sa mga susunod pang issue na ating tatalakayin dito sa ating programa. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kaedson. Babalik po ulit tayo sa Sabado at ganung oras din po. Ayan, maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo. Yeah. Magandang gabi. Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong issue na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo